Yes, mga narinig niyo ba ako? Ba't hindi yata umaandar 'to? Okay, wait lang. Ayun, gumagalaw na. Oo. Magandang gabi sa inyong lahat. Siyempre nagta-trial tayo dito sa siyempre iba ano na naman, may kalokohan na naman 'tong StreamYard ano, pasensya na kayo. So ngayon wala yung kanyang, tawag dito, yung logo niya. Ang problema naman, hindi ko makita kung nasaan yung old video ng intro. Pero okay lang yan kasi i-e-edit natin ito at ito yung kauna-unahang episode ng KKK. So welcome po kayong lahat dito mga kabunganga. Okay, like, share and share ha. Okay, teka ha, tingnan ko muna. Sino ba mga nandito? Okay. Sige, nasaan yung mga admin? Pasok na kayo mga admin. Okay. Siyempre, ang paksa natin ngayong gabi ay, ano ba yun? Administrasyon at Alipores sa 2025. And of course, yours truly dito sa first KKK live ng bagong channel, of course, ay yours truly, Nixtradamus. Hello, kumusta po kayong lahat dyan? Okay. Sandali ha, ayusin ko lang. Ano ba yan? Sakit ng ano. Parang wala akong ano, tamil. Ano ba yan? Sandali ha. Ayun. Meron no? Ayan no, meron. Sorry, mababa ha. Teka, naayos ko lang. Okay, babasa muna tayo. Archie Marameda, waiting sa live mo. Wow, mga bago ha. Welcome yung mga bago. Yung mga maligno, welcome din kayo. Alam nyo kasi, may mga pumapasok dito mga maligno. Ibig sabihin, yun yung mga ewan na nagmamanman, nagre-report. Welcome sila. Kaya lang syempre, may mga admin tayo at madali naman silang sipain. Okay, bati-bati muna tayo. Hazel Eyes, Maida Minda. Yes, miss you so much, Maida Minda, ating songstress. Okay. Oo. Yeah, ang topic natin ngayon, kasi paliliwanag natin, may konting batas, tapos may konti rin tayo. Of course, yung mga baraha. Okay. At yung magpapa-VIP, pwede naman kayo for the month of November. Okay. Kasi, okay, ano ba itong mga cards ko to? Okay. Alright. Ivy Ives, Maria Victoria Jamison. Nice. Fine, I'm waiting. Oo. Wait lang kayo. Okay. Watching there sa Hong Kong daw. Okay. Marina Masaki Konbanwa, Elmer Ferrer, Maria Whitehouse, Abangers. Abangers daw. Okay, okay. Arch, ano to, Dark? Okay. So meron ako ano, ang dami. Uy, like and like, share ninyo. Okay, again, I will repeat. Mag-migrate na kayo doon sa bagong channel na KKK. Ang baba pala nito, no? Kala ko magtas to. Okay, iinis ako. Okay, mag-migrate na kayo doon sa bagong channel ng Nixtradamus, which is KKK. Archie Barameda, pati ng mata ko. Anyway, waiting na daw sa mga readings nyo, kabang-abang. Miss Cadre, ang daming mga bago, pero ngayon lang sila nagiging talkative. Okay? Margie, Fen Ramos, si Fen, ang aking supplier ng manok, baka, kambing. Love na love ko yan. And then Belen Peñaranda, Brooklyn. Sino to? Siya ba yung ano? Siya ba si Fur Coat? Okay. Ate Rudy, of course, love you. And of course, Kuya Mel. Shinko. Yes. Na-miss niyo ko? Kayo hindi. Charot. Mayela Nunez. Aida Baltan. Alam nyo, yung old channel natin na na-demonize ay sinimulan ko yun nung birthday ni Mami. Okay. How many years ago? Hindi ko maalala. 2021 yata? Yata. Oo. Parang ganon. Ito namang channel na, pero hindi to nasa old channel pa tayo. Ito yung channel na sinasabi ko. Pero yung new channel, parang baluktot. Yung new channel, I set it up, birthday naman ni Dade. Okay? Wala na silang pareho, di ba? So, sa akin, pumili ako ng date. Sabi ko, maganda yung date na yon. At saka, very controversial yung date na yon. Yun yung time na nagpunta si President Duterte sa Quadcom. Okay? Abigail! Hi, Abigail, of course, and hi to Ryan.
Luri, Jomac, Go Este, Janet Calderon, of course, ang hocus-pocus girl natin, o yung mga admin niya na, moderators yan na. The Crow, Jasmine Orosa, ang Diyosa ng Singapura. Okay, Luri, nabasa ko na pala. Red Urmatan, hello. Ang daming mga bago, no? Lenny Fabia, okay. The Crow, Hesley Ramos. Nasaan na yung mga admin ko? Mga walang silbi talaga mga hinayupak na yun. Oh, teka, 'di ba nasa kanila naman yung ano ko, yung pinadala ko sa kanila, eh, alangan namang wala sila. Edita Go, okey. Edita Go, yeah, oh, kasi iba yung mga Alvin Lutiva, baka nadodoble ko na. Amanda Acuin, Joanne Ramos, another Hocus Pocus girl, ang fresh now, delicious, hindi ako fresh. Nga ako, eh, O nasa ibaba, yung magpapa-GCash diyan, ha, o pa-chicha, you know. Lintu, enemy year ni Tambaluslos next year. Mamaya pag-uusapan natin yan. Mary Jane Omelia, Miss J Channel, The Crow, Mary Ann Abad, of course, yung si Biyagi na love ko, na sarap-sarap ano, sarap pa karatihin. Gandhi, Marites Cortez, syempre ang babaeng tumatakas tuwing lunchtime. Okay, Mildred, Lady Taurus, yung KKK mo, hirap i-search. Ay naku, sinabi na nga eh. Talagang mahirap i-search kasi wala pa siyang laman, wala pa siyang live, wala pa siyang anything. Community posts lang. Ibig sabihin noon, may mga pictures as we discuss doon, yun lang talaga. Kaya nga, nasa Meta, pumunta na kayo sa Meta, pumunta kayo sa Instagram ko, pumunta kayo sa TikTok, pumunta kayo sa Twitter, pagkatapos makikita niyo roon, nakapin lahat siya, nakapin yung tungkol doon sa migration, may mga kwak-kwak doon, di ba, may mga ducks. Okay, ako yung pinakamaliit doon. Okay, pinaliligiran ako ng mga admin. At nakalagay doon kung ano yung i-click nyo. Kaya hindi kayo dapat na mahirapan mag-search kasi nakalagay na yung link, i-click nyo lang yon. Okay, huwag kayong syunga. Okay, click nyo lang para mapuntahan nyo yung bagong channel. Kasi kita type nyo lang kikita, talaga mahirapan kayo. Kaya nga, binigyan kayo ng link eh. Kulit. Okay. Okay, Ren, and then sino pa ba? Elsa Rodriguez. O yung mga bago dito, talaga mataray ako ha. Okay, Elsa Rodriguez, sino pa ba? Jumbo Rat, Pia Esplana, Lourdes, ang dami, no? Okay, 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 okay. Ayan, salamat po, tapos na. Okay, now, o ay like and share ninyo ha. Uulitin natin para sa kapakanan ng mga bingi at mga tanga. Eh, eto ngayong gabi, nasa lumang channel pa tayo ng Nixtradamus. After tonight, ay iaano natin 'to, aalisin natin kasi i-re-upload ko doon na sa bagong channel, okay? So yung Team Replay, doon kayo manonood, doon sa bagong channel para naman magkaroon siya ng views, okay? Kasi ang requirement lang ay dalawa. Una, dapat 1,000 subscribers. As of today, third, 300 something ang subscribers. 300 na. So 1,000. Ilan ba kayo dito? 10,600 nadagdagan pa kayo. So bakit hindi kayo lumilipat doon? Ano? So yung marami rito, lipat na kayo roon. Kasi 1,000 lang naman ang kailangan. So dapat nandun kayo lumipat kasi hindi ko na to lalagyan later on. Wala na itong laman. Okay? Hindi ko nga alam kung i-revive ko pa to or kasi ang dami ka-chechembrech yan dahil nga kay Tarsier Comandro na namamalasin na next year. Okay? Tapos, kailangan din 4,000 views para ma-monetize. Eh, wala namang video. So, anong i-monetize? Wala, di ba? So, i-re-upload ko to. Ngayon, when I re-upload this, i-unpublish ko to. So, mawawala ito dito sa channel na ito. Okay? So, if you want to watch it again, lilipat kayo ngayon doon. Kaya nga, hindi natin masyadong patatagalin kasi nga, aantukan naman ako mamaya. Okay? So, ganun ang gagawin niyo. Nandiyan na si Kadre. Hoy, Kadre, pumasok ka na. Oo, so yun ang gagawin niyo. Okay? Nose line niyo na ha. Huwag kayong syunga-syunga dyan ha. Okay. Lintu, paki-activate na lang ang subscribe button sa FB. Oo, ang FB kasi, Meta, kailangan mag-ano kayo doon. Iba kasi tawag nila eh. Mag-like, follow, whatever. Hindi ko alam ang tawag, nakalimutan. Hindi ako interesado kasi masyadong maraming ka-etchosan, mga platforms. Ay, naku, basta importante mag-like kayo doon at kailangan puso-pusuan ninyo at mag-comment-comment kayo kasi yan ang algorithm nila. Okay. Dito naman, kailangan ano kayo, parang umiinit yata. Okay.
kailangan magkaroon kayo ng una ng email tapos mag-subscribe kayo. Kasi kung mag-view lang kayo pero hindi naman kayo subscribe, walang kwenta, wala kayong silbi. Kailangan nakasubscribe kayo, ibig sabihin may email kayo, nakasubscribe kayo sa KKK, pangalawa, papanoorin ninyo. Okay? Teka lang ha. Tataka ako ba't ganito to eh. Ayun. Dali ha. Hmm? Okay, mamaya. Pag pumasok na yung ano. Okay, Ruth Bugay, mag-greetings ka muna dyan, Madam Chair. Yes. Angie! Yes, hi, Angie. Okay, okay. So, yun na nga. Sige. Simulan na natin muna tungkol nga sa batas muna. Sa suot ko. Bakit ganito to, no? Masyadong mababa. Para akong ano, parang kinablot. Alam niyo yun? Nagpa-plunging tuloy na sobrang baba. Okay. Patumpangan, gentlemen. Yes. Alam niyo ba, ano ha? Um, Katatapos lang ng money multiplier. Kailan ba natapos? Last week. Tapos na yung money multiplier. Magkakaroon ulit sa December. So, yung mga hindi pa alam, kailangan panoorin niyo yung VLOG ng 2024. Okay? Anyway, gagawa tayo ng another VLOG for 2025. At ginagaya na nga tayo ng mga baklitang scriptwriters. Dati puro sila color of the year. Color isa lang. Ngayon may pa-colors-colors na rin sila, mga etyoserang palaka, no, gagaya-gaya. Kahit naman gumaya-gaya naman sila, wala naman silang psychic abilities, mga etyoserya lang sila. Mga baklitang scriptwriters nga eh. Okay, ulitin ko ha, lumipat kayo sa bagong channel na KKK. Yung link, click nyo lang dito mismo, may community post tayo dito sa Nixadamus, click nyo yun para makapunta kayo. Tapos, pwede kayo pumunta sa Meta or yung Facebook, may link, nakapin pa nga. So, yun ang unang-unang lalabas sa inyo, bubungad sa inyo pag pumasok kayo sa page na Nixtradamus. I-click nyo rin yun. Kung kayo naman ay nag-Twitter, ganun din. Pag Instagram, ganun din. Nakapin. Pag TikTok, ganun din, nakapin rin. So, ang dapat madali nyo maintindihan. Ngayon, kung hindi nyo naintindihan, wala akong paki sa inyo, okay? Kasi hindi ako magle-lecture tungkol sa information technology. Sa panahon ngayon, yung mga walang alam sa teknolohiya, lalo na sa internet, ay malalaos kayo talaga. Wala akong balak mag-lecture sa inyo. Dahil ako mismo, hindi rin naman ako techie. Pero dahil sa nagtsatsaga ako, nagtatanong ako, natututo ako sa iba. Hindi ako tatanga-tanga kasi. Okay, now, tingnan na natin yung sinasabi nga natin na yung pinost ko about President Duterte, di ba? Ang nakalagay kasi sa ating 1987 Constitution, and if I'm not mistaken, that is Article 7, Section 4. Okay, nakalagay doon that the President shall not be eligible for re-election. Okay. Kaya lang, if you look at the CONCOM, Constitutional Commission deliberations, meron kasi tawag doon, yung kalimutan ko lang ang tawag. Pag tiningnan mo yun kasi, ay wala namang nakasulat kung paano nila i-interpret yun. Wala. Kasi nga, maraming possibilities. Kaso, dahil nga minamadali nilang palitan ng constitution, hindi nila naisip kung ano yung mga, lahat ng possibilities. Hindi nila naisip yun. Okay, so, bakit meron silang ganung provision? Kasi in the 1973 Constitution, that was the Constitution na niratify ng panahon ni Ferdinand E. Ferdinand Marcos, no? Doon sa naayos ko lang kasi nabubuisit ako eh. Parang umiikot-ikot siya. Okay. Yung panahon na yun, ni Ferdinand Edralin Marcos ay walang ganong provision that the president shall not be eligible for re-election. Walang ganon. Nung 1935 Constitution, wala rin ganon. So, 1987 lang siya. Bakit meron tayong ganong provision? Kasi yung 1987, it was a reactionary constitution. Ibig sabihin, nag-react lang siya sa mga naganap noong panahon na yon. Ano ba yung mga naganap noong panahon na yon? Si Ferdinand E. Marcos, FEM. Okay? Si FEM, may term siya talaga. Nung natapos yung term niya, ay hindi pa pala natapos yung term niya, nag-declare siya ng martial law. Kasi nga sa kabalbalan ng mga komunista, napilitan siya mag-declare ng martial law. Dahil nag-declare siya ng martial law, sinabay na rin yata, or I think sumunod yata, nagkaroon ng plebiscito
tungkol sa pagbabago nga ng Constitution. So, nabago yung Constitution. Na-extend yung term niya. Ibig sabihin, hindi lang siya after yung kanyang original term of office, kundi nadagdagan. Okay? Umabot siya ng halos 2 decades, kasi 1965 yata siya. 1965. Nung una siyang nanumpa as president, and then na tanggal siya or bumaba siya sa pwesto noong 1986. 65 to 86, ilang years yon? 19? Tama ba? Or 20? Ilan? 65? 85? 21 years. Okay, so 2 decades. Okay. So, dahil na ang tagal niya sa pwesto, nung time na yon, maraming galit na maiingay. Marami din naman na hindi galit pero tahimik. Mas marami nga yun yung panahon na yon. Kaya lang, nanaig yung mga maiingay. Okay, so ano ba nangyari noon? Dahil nga galit na galit sila, nagkuntsaba kasi ang mga dilaw at saka ang mga komunista noon eh. Kaya nga si Cory nung unang umupo, binigyan niya ng pwesto kaagad yung mga komunista, pero tinanggal din naman niya kasi nga nakita niya yung dumi, okay, ng mga komunista. Okay, so nung time na ito sa reaction against any possible perpetration, any possible any possible perpetration in power. Okay? Kasi nga natakot sila na, hala, baka umulit na naman to, kailangan hindi pwedeng ang isang pangulo ay tumakbo ulit. Ang ginawa nila, the president shall not be eligible for re-election. Yun ang sinabi. So, hindi pwedeng i-elect ulit. Kaya nga, re-elect. Okay? Kumbaga na-elect siya, tapos ngayon na matatapos na yung term niya, hindi siya pwedeng tumakbo ulit for the same position. Yun ang normal na interpretation. Okay? Kaya lang, wala kasing exact wording sa CONCOM kung ano ba yung pinag-usapan noon or deliberations. Basta ang ayaw lang nila, pagka ikaw ay pangulo at natapos yung termino mo, hindi ka pwedeng tumakbo ulit. Okay? Kumbaga, give chance to others. Yun ang point ng CONCOM. Okay? Years later, alam natin wala naman tumatakbo na, 'di ba? Kasi si after ni Cory, sino ba? Si Fidel Ramos, Joseph Estrada, GMA, wala naman sa kanilang tumakbo ulit bilang pangulo, 'di ba? Kaya lang, halimbawa, ito sino ba? Si Estrada ba tumakbong mayor after? I cannot remember. Pero si GMA, Gloria Macapagal Arroyo, tumakbo siya bilang representative, so kongresista. Nanalo siya. Hindi ko alam kung ilang terms na siya, pero parang nanalo siya hindi lang isang beses eh. So if you will look at the constitutional provision, ang sinasabi doon, the president shall not be eligible for any re-election. Ibig sabihin, kahit saan pang pwesto, any re-election. Medyo magulo eh, kasi any re-election, di ba president siya? So kapag any re-election, ibig sabihin, being elected as president ulit. Kasi re-elect eh. Si GMA, nung tumakbo siya, hindi naman siya ni-re-elect as a representative. First time siyang tumakbo as a representative. From president, naging representative siya, congresswoman. So, walang re-election. Wala naman nagsampa ng kasapan sa kanya. Walang nag-question. O di, tuloy-tuloy siya, di ba? So, if you look at the constitutional provision, ibig sabihin, it will not apply if you are going to run for another position. Okay? Wag lang president. Okay? Yun ang pagkakaintindi natin. Ngayon, alam niyo, marami kasing mga legal luminaries, mga writers, authors of law books. Kaya lang karamihan sa kanila kasi, sarili nilang interpretation. Sila nagsusulat base sa kanilang naiisip or base sa kanilang mga pinag-aralan. Lalo na yung mga dalubhasa sa constitutional law. Constitutional law is a specific branch or study sa abogasya. Okay? At isang subject yan sa bar exams. Isang subject yan, 1/2 day yan. So talagang inaaral yan. At kami, sa school, meron kaming 1 year to study constitutional law. 6 months of constitutional law 1, and then another 6 months constitutional law 2. Yung constitutional law 1, ang pinag-uusapan namin dyan, or ang inaral namin, ay yung
form of government. Ibig sabihin, the structure, the Philippine government, mula sa national territory, mula sa preamble hanggang sa national territory, hanggang sa matapos, okay, yun lang yun. Pagdating sa Constitutional Law 2, ang pinag-uusapan yung Bill of Rights, Article 3 lang. So, nakakonsentrate lang doon. So, nakita nyo, talagang inaaral siya. Ngayon, yung mga dalubhasa, ang interpretation nila, ang pananaw nila is, hindi ka pwedeng ma-re-elect kapag president ulit. Okay? Ngayon, syempre, nung time na yon, hindi naman nila naisip na ang isang presidente tatakbo bilang representative o baka bilang isang senator. Walang ganun na nangyayari. E di, since wala namang ganun nangyayari, fine, hinayaan nila. So if you look back now, hindi pala bawal na tumakbo for another position. Okay? Because it is not a re-election. Okay? Now, may lumabas din na question nung araw, what if ang tatakbong president si Sara, tapos ang vice niya si Duterte. Father niya, si President Duterte. If you will, may mga kumukontra at sinasabi nila, teka, kasi that is going around the bush. Sinasabi nila parang loophole daw yon na si Sara, pag siya ay hindi na naging presidente o bumaba by the constitutional provision of succession, tataas si Duterte, si father niya. So pag tumaas yun, magiging president ulit ang father niya. May mga nagsasabi, hindi pwede yan kasi nag-aano rin siya, parang may loophole lang. Kumbaga, ginagawa niya ng paraan para maging presidente ulit siya. Oops, hindi ganun ang argumentation pagdating sa batas. Bakit? Kasi hindi naman siya mare-re-elect He will succeed. Iba ang re-election, iba yung succession. Merong succession kasi sa ating constitution. Ibig sabihin, pagka ang president hindi na pwede, vice president ang aakyat. Pag ang vice president hindi pwede, yung senate president ang aakyat. Pag hindi pa rin pwede yon or may mga disqualifications, yung speaker of the house na ang aakyat. So, paakyat-akyat lahat sila dyan. Tapos mag-hold pa ng, kapag parang president and vice hindi pwede, mag-hold pa ng ang Congress ng another election para ang mga tao makapili kung sino. So if you look at strictly the provision of the Constitution, ang sinasabi, the President shall not be eligible for re-election. Re-election. Hindi naman sinabi doon that the President shall not be eligible for succession. Walang sinabing ganun And therefore, kung siya ay tatakbong Vice President, pwede siyang, kapag nawala ang President, pwede siyang mag-succeed. Hindi kasi siya nire-elect nag-succeed lang siya. Magkaiba yung dalawang yon. So there is no constitutional prohibition if you're going to become a president by succession. Walang pagbabawal. Although may mga iba sinasabi, you're just going around it, around the Constitution is very clear. Hindi naman sinabi doon that the president shall not be eligible for re-election and by succession. Wala namang sinabing ganun so mag-iimbento, hindi pwede yon. Kasi if you look at the Constitution, it has to be very clear. Very clear naman Kaya lang, hindi naman kasi siya tumakbo as Vice President. So hindi na siya napag-usapan. Wala na rin mga nagsulat-sulat, hinayaan na lang. At saka hindi sabihin, pagka ang isang commentator, kahit na gano'n pa siya ka-brilliant, kahit na anong sabihin niya, hindi sabihin na siya ay perfect or tama. Bakit? Kasi it's only the Supreme Court sitting as the Presidential Electoral Tribunal or PET ang magde-decide. Pag lahat ng questions pagdating sa presidency, yung Supreme Court lang sitting as the Presidential Electoral Tribunal. Yan lang makakapag-decide. Wala naman silang nilalabas na anything tungkol sa ang president pa pwedeng tumakbo as representative. Wala naman kasi nagsasampa ng kaso. Ang president ba pwedeng mag-succeed? Wala rin. Kasi nga, ang Supreme Court, pag wala naman naghahain ng question, wala naman nagtatanong, hindi talaga magbibigay ng advisory opinion. Hindi ganun na Supreme Court. Kaya hindi ito parang chismis-chismis na, ano ba sinabi na hindi ganun sa batas natin, pag hindi ka naghain ng kaso, hindi ka nagsampa ng kaso, hindi kikilos ang judiciary. Kasi hindi yan nag-speculate. Kaya ngayon sinasabi sa aking mga pages, pag tinatanong ako, at ano sa tingin mo, I do not engage in speculation.
Bakit gano'n ang aking pananaw? Kasi dangerous 'yun at saka sa dami ng mga possibilities, alin doon ang dadakdakin ko, better I will not talk about it unless may lumabas talaga. At saka 'yung training ko, my first job as a lawyer was with the Supreme Court. So ang training ko talaga tama, dapat kapag meron talagang actual case or controversy, wala namang actual case or controversy, so anong dadakdakin natin? Ang mangyayari lang parang kwentong kutsero, kwentong tambay, kwentong ano, tungga-tungga, alam mo yung kwentong mga nasa kalye, yung mga lasenggo. Ay hindi puwedeng gano'n, hindi puwedeng gano'n. Okay, gets niyo, ha? Okay. Minsan namimiss ko si Attorney Bruce kasi si Attorney Bruce magandang magtsikahan sana kami nito, eh. Pero anyway, walang gano'ng, lumabas. Now, the question is, ang pinost ko dun sa aking Meta or Facebook page is, what if President Duterte runs again for presidency? What if? Is there a legal objection? Is that constitutionally infirm? Ibig sabihin meron bang possible violation of the Constitution? Gray area, hindi natin masasagot, hindi natin alam. So I can only speculate. In the same manner that the other commentators and legal luminaries can also speculate. Wala kaming lahat na tama kami, na kumbaga kung ano yung opinion namin na yun ang tama, no, kasi wala namang decision pa ang Supreme Court sitting as the Presidential Electoral Tribunal. Okay, now, assuming that he will run for presidency, okay, ang tanong is he being re-elected? Hindi eh. Kasi pag sinabing re-elected, ibig sabihin, may dating position, bumaba siya, tatakbo siya ulit for that. Kaso, ilang years na ang nakaraan, private citizen na siya eh. So, pagka tumakbo siya, it's a new election, hindi siya re-election. Nagets nyo? Ganun ang argumentation pagdating sa batas. Hindi ito yung chika-chika ng mga showbiz, hindi gano'n. Hindi ito yung sa tingin mo, sa tingin, no, no, no. Hindi kami gano'n. We have to have basis. Kasi if you say re-election, ibig sabihin you are going to be elected again for the same position after your term of office. Hindi naman siya nagsiserve na sa government ngayon, di ba? Private citizen na siya. So he's not going to be re-elected or renewing his term of office. Hindi. He's going to run a new, bagong eleksyon. Okay? So sa tingin ko pwede ha. Kasi it's a new election. Nagkataon lang, same position. Iba yun doon sa re-election for the same position. Ito, new election for the same position. So may difference. Kaya lang, it depends on how the Supreme Court will view it. If the Supreme Court says, it's the same because of the word any re-election, kasi pag sinabing any, baka ang interpretation ng Supreme Court as pet, sasabihin nila na pag sinabing any re-election, kaya merong namagitan na period of time na siya ay private citizen or wala yon, still hindi pwede. Pagka ganun, hindi pwede. Now, assuming na tatakbo siya as president, tapos ang VP niya si Sara, napakalakas nilang dalawa. So pag nag-decide ng Supreme Court na hindi pwede si President Duterte, di ba baba siya, sino magsasucceed? Si Sara. Siya pa rin, di ba? Ngayon, hindi ko alam kung anong plano naman nitong si mga kapatid niya. Kung matapos ni Sara yung term niya, pwede naman tumakbo rin kanyang kapatid. Kasi sa nangyayari ngayon, pansinin nyo, ako I don't really talk about politics kasi ang training ko nung nasa Supreme Court ako is hindi ako biased. I look at the law. Wala akong pakialam kung sino mga nag-aaway-away. In fact, kapag may mga dumadating sa amin na cases, na magda-draft kami ng decisions for our justices, hindi ko tinitingnan talaga kung sino yung mga nag-aaway-away eh. Tinitingnan ko kung ano yung pinag-aawayan, yung issues ang tinitingnan ko kaagad. Issues, ano ba pinag-uusapan nila dito? Anong nangyari nung nasa lower court, ibig sabihin sa RTC, nung nag-appeal sa CA, Court of Appeals, anong nangyari? Yun ang tinitingnan ko. Hindi ko tinitingnan kung sino yung mga parties, kasi minsan ang haba-haba ang dagdag mga parties, okay? So, rarely do I look at the parties. Later na lang yun. Kasi alam niyo, pag nagda-draft, ilalagay mo una the parties involved. Doon tina-type ko yun, pero inuuna ko muna yung issues kasi yun ang importante eh. Ano pa yung pinaglalabanan nila? So pagka nakita ko, okay. Kumbaga parang working back, yung mga accountants dyan, alam niyo yung work back method, di ba? So, tinitingnan ko na ano ba yung pinagtatalunan nila, and then may idea ko, ano ba dapat? Sino ba dapat sila manalo?
Okay, pagka may idea na ako, ito yung mananalo, iisipin ko ngayon, paano ko i-ju-justify yun? Ano ba sinasabi ng batas? So, wala akong pakialam sa arguments nila, and then after that, saka ko titignan, ano ba yung mga arguments nito? Ano ba arguments nito? Meron bang pumasok na interpleader? Ibig sabihin yung umi-eksena sa gitna na naapektuhan siya nung nag-aaway itong dalawang 'to. O titingnan ko rin yun. Tapos after that, okay, may idea na ako, so magda-draft na ng mga arguments na yung court para ang court ay makapagbigay ng kanyang decision. Kasi nakalagay sa Constitution, the decision of the court should be based on facts and the law. The law and the facts and the law on which it is based. Yun ang tinitingnan ng nakalagay sa Constitution natin. The law and the facts. So after ko na maisip yun or masulat, saka ko na ilalagay yung parties or the parties involved. Kumbaga yan na yung mga sa pinakasimula. Pero at least meron ng laman, yung substance, okay? Okay, so gano'n. Yun ang training ko. Kaya wala akong pakialam sa mga kung sino sa mga nag-a-argue-argue diyan, okay? Hindi ko sila iniintindihan. Samantalang ang yung mga nagli-litigation, yung talagang litigation lang, hindi sila dumaan sa decision making kagaya ng court. Sila, tinitingnan nila ano ba yung gusto ng kliyente nila? Advocates kasi sila eh. Anong gusto ng kliyente nila? Okay, ipaglalaban nila yan. Kaya tama, kaya mali. Paglalaban nila yan, gagawa ng paraan. Tapos isipin nila, paano ko kontrahin niya ng kalaban? So yung kalaban sabihin ganito, ganyan. So kailangan may pambangga sila doon. Ganun naman yun. Ah, hindi nila masyadong iniisip paano magde-decide ang court. Sa kanila lang is paano lang babanggain ang mga possibilities na ihaharap ng kalaban. Ganun naman yun. Kaya ako naman, after Supreme Court nga, pumunta na ako sa private practice, di ba? So, nag-litigation din ako. So, I was appearing in court. Nakita ko yung how they think. So, sabi, kasi kailangan niya. Di ba recently namatay na nga si Attorney Ismael Can, yung chief ng public information, the first public information office ng Supreme Court. He was like a father to me. Siya ay, ang tawag dito, yung he was trying to dissuade me from leaving the court. Kaya lang kasi, alam nyo, kapag lawyer ka, tapos wala kang experience sa litigation, parang kang lumpo. Parang may kulang sa'yo. Kasi pagka let's say you join, ito para sa mga gusto maging lawyers yan, ano, o yung nag-aaral ng law, if you want to join um, the corporate world, kunyari magiging vice president ka for legal affairs, tapos wala kang alam sa litigation, paano gagawin mo? Hindi mo alam yung procedure sa court, hindi pwede. Kailangan may alam ka, kailangan na experience mo kahit papano. And that was my motivating factor. Kaya sabi ko, kailangan matuto ako ng litigation. Kasi iba yung, binabasa mo yung paano nangyari eh. Yung straight lang talaga na papers lang ang binabasa mo. Iba yung actual practice na nandoon ka eh, na nagpupunta ka sa korte. Magkaiba yun eh. Kasi nandun yung tension, nandun yung haharapin mo yung ano, nandun yung mabatuhan ka ng tanong ng judge, tapos kailangan masasagot mo siya on your feet, wala kang babasahin, ano, anything, sagot agad. Pag umirit yung kalaban mo, dapat meron ka rin isasagot doon. So, iba yun. So, ngayon, sabi ko, tutuloy ko na lang. So, kaya umalis ako ng Supreme Court. Yung iba naman na natili doon. At yung mga kasama ko na, may mga judges na, may isa pa nga na naging justice na ng Sandigan Bayan. Na friend ko, tapos nung mini-message ko siya, just to congratulate him, sinabi pa naman sa akin, "Who is this?" "Ha?" May mga ewan. Yun yung time na nakisireno kami. Sabi ko naman sa inyo, 'di ba, iba yung kultura nung nakisireno ako. Hindi naman siya Chief Justice, although may mga iba pa rin sinasabi, former chief. She's not. Inalis nga sa kanya eh, 'di ba? So she was never a Chief Justice. She had a color of title. Anyway, going back, okay, going back, si President Duterte, in my opinion, can run again. Tapos, well, kung sino man ang uupo, Vice President, si Sara siguro, ganyan. If ever naman na ah, si President Duterte may mag-question sa kanya, magde-decide ang Supreme Court at pag sinabi ng Supreme Court, hindi pwede, bumaba ka, o edi, pag bumaba siya, line of succession, sino susunod? O di si Sara, VP niya. Kasi if you look at what's happening now sa ating government, di ba hindi nga ako nagsasalita noon, ibang klase na ngayon. It's an absurdity yung nangyayari ngayon sa Congress. Ah,
And I'm just hoping that nag-file na sila ng case sa Supreme Court para mag-decide na ang Supreme Court kung ano ba 'tong ginagawa nitong Whatcom na ito tsaka itong Congress na ito, eh. Like kinontempt si yung, Chief of Staff Zuleika Lopez ba 'yun? Ni, VP Sara, kinontempt. Ang mga sinasabi ng mga laymen, ibig sabihin ito sina Doktor, Badoy o kaya sina, Jay Sonza. Of course, I respect both of them, I look up to them. Kaya lang sila layman's point of view, o ibig sabihin, sa pananaw nila hindi exactly batas. Ang sa kanila kasi sinasabi nila na imagine ang nagpa-contempt isang recruiter, NPA, communist, whatever, 'di ba? Si Iska Kaso, kriminal naman talaga 'yon. Nag-decide ang RTC noon, kriminal siya. Tapos kinontempt nila yung isang IP. If you look at the facts, bakit nakulong bakit nahatulan na kriminal itong si Iska Castro, pinapaganda lang niya yung pangalan niya, kunyari Franz. Iska, Francisca yan eh. Okay. Alam niyo yun, generation kasi nila, yan yung mga generation na nagpapasosyal. Kailangan ganito ang sound. Kaya yung generation nila, yan yung naglalagay ng H. Kunyari, imbis na Tess, S. Thess. Ganyan ang generation nila. Yan yung mga, she was born in 1966 eh. Yan yung generation nila. Kaya sa kanya, yung pangalan niya na Francisca, kasi nung time na yun, ang mga pangalan na ganyan, parang sinauna, yung mga Francisca, Iska, o kaya yung mga pangalan Tiburcia, o kaya mga pangalan Godofreda, yung mga panahon noon, mga Kastilan names, di ba? Nung time na yon, medyo hindi maganda pakinggan, kaya pinapaganda nila. Kasama na yan, yung kanyang pangalan na Francisca, imbis na tawagin siyang Iska, although may classmate ako, Francisca rin, pero tinatawag niya, gusto niya, Iska ang tawag sa kanya, she passed away. Pero anyway, ang gusto niya itong si Iska, Franz, pero Franz is a social name eh. If you look at her face, hindi naman siya mukhang social. Okay, so I would rather call her Iska, ayun naman talaga ang pangalan niya. Anyway, she's a criminal. Kaya siya nahatulan ng ganon kasi nga, kinukuha niya yung mga nag-child abuse eh, yung mga IP, indigenous people, mga bata, indigenous children. Yun ang ano noon, yun yung case na isinampa sa kanya. Inahakot niya yung mga IP children, inilalayo sa mga magulang, kesyo daw na tuturuan, ilalayo sa mga military, gunfire. Pero ano sabi ng korte? No, you're not doing it properly. Sabi ganyan, kasi hindi niyo pinaalam sa magulang, etc. etc. So, hinatulan siya. Okay. Tapos, how ironic na itong si Attorney Zuleika Lopez ay IP rin pala. Parang kita nyo, yung isang nanggagago ng mga IP, siya naman ngayon gumaganti kay Zuleika. Kasi si Zuleika naman ay nakulong. Tapos ngayon, nakulong na siya, kinokontempt, kukulong siya. Si VP Sara, ang galing nga ng ginawa niya, hindi niya iniiwan na parang, bahala ka muna dyan makulong. Hindi. Anong ginawa niya? Sinamahan niya. Talagang sinamahan pa niya. At hindi lang yan, yung kanyang brother, si Baste ba yun? O si Baste yata? Or si Paulo. Hindi ko maalala kung sino sa dalawa. Anyway, yung representative, congressista rin, sinabi ganyan, I'm willing to let my sister use my office for her to be able to use, to continue her job as vice president, etc. etc. So, yun na lang ang tanging paraan eh. Kasi nga abusado nga, na alam mo nyo, ako, pag tiniisip ko, talagang sabi ko, ako hindi ko binabasa yung mga commentaries ng ibang lawyers ha. Never ako nagbasa, even before. Kasi nga, ang training ko nga sa Supreme Court, I don't listen to anyone. I read it and I make my own. Nagtataka ko, kung ano sinasabi ko, tumutugma naman sa kanila. It's because lahat kami nasa tamang frame of mind. Samantalang yung mga bugok, dinidistort nila. Siyempre, hindi ako mag-name names. At saka hindi kami pwedeng magsalita against our brethren in the profession. Okay? Kasi may mga iba nagtatanong sa akin, ano masasabi mo kay attorney ganito? Wala akong masasabi, no comment. Kasi bawal.
meron kaming ethics. Samantalang yung mga laymen, kaya wala kayong mga ethics. Wala kasi kayo, hindi kasi kayo professionals, kami professionals, kaya bawal sa amin. Okay? So kahit na instance ako, hindi ako pwede magsalita. Okay? Pero ang napansin ko talaga is, napaka-abusive na ng Congress. Lalo na yung Wadcom na yan. They're supposed to uh, investigate only in aid of legislation. Ibig sabihin, meron sila dapat na i-legislate. Nasaan ba yung legislation nila? Wala. Tapos, war on drugs. Tapos, ang mga tanong nila, wala namang connection. Tapos, pinipilit na, ang gulo nila, ang gulo, sakit sa ulo. Bukod pa sa yung mga diction, enunciation, nitong si Luis Troneto, di ba? Yung sinasabi niya ganyan. So, are you saying that in the cathedral, my gosh, ang cathedral, okay. Tapos ito namang si Dan Fernandez naman, oh my gosh. Diyos ko Lord, ang kanyang P's and F's and S and okay, marami nagagalit. But the thing is, ano ba ang requirement ng Constitution? Simple lang, kailangan literate, read and write lang, plus residence, plus citizenship, plus age. Yun lang. Hindi naman sinasabi ko na kailangan matalino ka. Wala. Napakababa nga ng requirements eh. Kasi nung panahon na yon, it was a carry over from previous constitutions na ang mga Pilipino kasi para mabigyan ng chance umupo sa isang legislative body. Kasi noon Amerikano eh. Siyempre nung panahon Kastila, Kastila lahat. Wala naman tayo talagang constitution noon. Kasi kung sinasabi ng Espanya, susunod tayo through Mexico, dadaan muna sa Mexico saka sa atin. Eh yung Amerikano na, may constitution sila. We were under the US directly. Kaya nga military government pa tayo noon. Tapos nag-transition from military to civil na. Ibig sabihin, unti-unti ipapasa na sa atin. Kaya lang yung mga unang civil governors natin, Amerikano pa rin. Hanggang sa nag-decide yung mga Amerikano na, teka, bigyan na natin sila ng powers. So, pwede na tumakbo ang mga Pilipino. Eh, nung mga Pilipino na pwede na tumakbo, hindi naman ganun katalino ng mga times na yon kasi nga hindi naman yung education system kagaya ngayon, napaka-complicated. So, ang sinasabi lang doon sa requirement, basta able to read and write para mabigyan ng chance ang Pilipino na takbo. Yun lang ang requirement. Eh kaso, ano na ba ngayon? Hindi naman ngayon 1920s, 1930s, 1910, yung mga tidings McDuffie noon, nung araw. Ano ba ngayon? 2024 na, tapos ang requirement, read and write lang. Something is wrong, di ba? Samantalang kung ikaw ay mag-a-apply sa trabaho, Diyos ko, daming requirements, di ba? Hindi ka pa nga nagtatrabaho, tatanungin ka na, sabihin sa'yo, kailangan ilang years experience ka. Fresh graduate ka, saan ka kuha ng experience? Siguro sex, di ba? Yung marami dyan, di ba? Pero, yan ang requirement, di ba? Pero pagdating sa government, kakaunti lang kaya huwag kayong magreklamo kasi nasa constitution yan. Masyadong konti ang requirements. Okay? Kaya ang mga nakaupo, mga bopols. At saka, imagine niyo kung magsasalita sila, sa district lang naman nila, puro sila mga party list lang naman. Eh, yung party list na ito, dapat tanggalin na yan. Kaya lang, hindi natin pwede tanggalin lang. Kasi nga, batas yan eh. Okay? Yung party list na yan kasi, nag-elect, kung sino yung pinakamataas, yun yung nakapasok. Pero pag titingnan mo naman yung kanilang constituents, maliit lang. Tapos ang lalakas nila, ang kakapal ng mga mukha, di ba? Sila pa yung nagsasabi doon sa mga talagang elected by majority of the Filipino people, kagaya ni Sara. Tapos sila yung parang akala mo kung sino sila. Hindi, pero aside from that, that's beside the point. The thing is, wala silang batas na sinusulong. At saka yung line of questioning nila is totally irrelevant. Nagkaroon na ng decision ang court tungkol dyan. Kaya lang, that was during the time of, sino ba yun? Si ano yata? Si Dick Gordon. That was during that time. Pero, after that, may mga gray areas pa kasi na sana yun ang talakayin ng Supreme Court para matigil na itong abuse, grave abuse of discretion na eh. Kasi if you look at the structure of our government, tatlo yan, branches, legislative, executive, judiciary. Co-equal, independent. Eh ang executive president yan.
Sa ilalim niya, Vice President. So, nasa executive branch yan. Pero kung makamando itong legislative dito sa Vice President, akala mo nasa ilalim nila ang Vice President. Hello, hindi siya nasa ilalim. Pero kung tratuhin nila, parang nasa ilalim. Kuutusan nila na kailangan ganito, kailangan ganyan. Parang sa isko, teka, hindi naman under sa inyo yan na she can refuse. Hindi naman kasi she belongs to the executive branch. Eh, ang president naman natin kasi hindi naman lawyer, walang alam sa batas. So, paano siya magde-decide? So, syempre tahimik lang siya. Kumbaga, bahala kayo dyan. Parang gano'n lang siya. Dead man na lang siya. Bahala kayo dyan. Kaya hindi niya maipagtanggol mismo ang kanyang vice president. Di ba? Executive branch yun eh. So, syempre may mga speculations na sinasabing, kasi kaskotsaba siya dyan, ganyan. Whatever. Yun naman sinasabi ko na ayokong mag-delve into that level ng speculation. Kasi wala naman akong hawak na anything eh. Meron ba akong facts na hawak? Wala. So, speculation lang yun. My point here is, the president is quiet. Hindi siya nagsasalita pagdating kay VP Sara. Dapat nire-defend niya kahit nandiyan sila speaking terms. Kasi sa executive branch yan, dapat may respect for the office. Kahit na walang respect sa tao, okay lang yun. And of course, speaking of walang respeto sa tao, nandito na siya. Bastos ka talaga. Perfect. Batik-batik. Hello, everyone. Hello, kamusta na kayo? Di ba? Hindi nyo kami na-miss. Hindi namin kayo Correct. na-miss. Oo, hindi. Oo. Hindi. Yes.